Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat.